Filipino 6, Quarter 1, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsulat ng kwento, talatang nagpapaliwanag at nagsasalaysay. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagsulat ng kwento, talatang nagpapaliwanag at nagsasalaysay. Para sa most essential learning competencies, nakasusulat ng kwento, talatang nagpapaliwanag at nagsasalaysay. Sa araling ito, maipamamalas mo ang pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin sa pamamagitan ng kakayahan sa pagsulat ng kwento, talatang nagpapaliwanag at nagsasalaysay. Matapos pagdaanan ang aralin na ito, ikaw ay inaasahan na makasusulat ng kwento, talatang nagpapaliwanag at nagsasalaysay. Ang kwento ay isinusulat upang magpabatid, maglahad at magpalawak ng isang balita, impormasyon at makatotohanang pangyayari batay sa karanasan, pag-aaral, pananaliksik at pakikipanayam. Ito ay sinusulat sa paraang kawili-wili upang lalong makahikayat sa mambabasa. Ang talata naman ay binubuo ng isang pangungusap o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng buong kuro-kuro, palagay o paksang diwa. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin ang maikling kwento at isulat ang mahalagang detalye nito sa pamamagitan ng paglalagay sa talahanayan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ang mga mag-aaral sa paaralang Bagong Pag-asa ay tumanggap ng mga kuwaderno at ballpen mula sa puno ng lungsod ng Antipolo na si Kagawad Angelito Arena. Ang pamimigay ng mga gamit sa mga mag-aaral ay ginanap sa paaralang nabanggit noong Hunyo 10, 2019, ganap na 9:00 ng umaga. Isinagawa ito upang makumpleto ang kagamitan ng mga mag-aaral dahil karamihan sa kanila ay walang kakayahang bumili ng gamit pampaaralan. Upang maging maayos ang pamamahagi ay magkakasamang pinapila ang bawat baitang. Ang pasasalamat sa puno ng lungsod ay pinangunahan ng punong guro, Dr. Ricardo de Guzman at Alfred Ardon, Pangulo ng klase. Ngayon ay isulat natin ang mahalagang detalye sa ating binasang kwento sa pamamagitan ng mga katanungang ito, gaya ng sino, kailan, ano, bakit, at paano. Gamitin natin ang tanong na sino. Sino ang nagbigay sa mga mag-aaral ng mga gamit sa paaralan? Gamitin naman natin ang tanong na kailan. Kailan ginanap ang pamimigay ng gamit sa mga mag-aaral? Gamitin naman natin ang tanong na ano. Anong mga ibinigay na gamit sa mga mag-aaral? Gamitin naman natin ang tanong na bakit. Bakit nagsagawa ang paaralan ng pamimigay ng gamit sa mga mag-aaral? At gamitin rin natin ang tanong na paano. Paano isinagawa ang pamamahagi ng gamit sa mga mag-aaral upang maging maayos? Ang mga halimbawang katanungang ito ay ang mahalagang detalye sa ating nabasang kwento. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin at unawaing mabuti ang kwento. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa isang malinis na papel. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Basahin natin ang talambuhay ni Diosdado P. Macapagal, ang dakilang ama ng bayan.
Narinig na ba ninyo ang pangalan ko? Marahil nais ninyong malaman ang aking makulay na talambuhay. Maging inspirasyon sana sa mga kabataan ang aking karanasan. Diosdado Pangan Macapagal ang tunay kong pangalan. Isinilang ako noong ika-28 ng Setyembre 1910 sa nayon ng San Nicolas, Lubao, Pampanga. Galing ako sa Maralitang Angkan. Sina Urbano Macapagal at Romana Pangan ang aking mga magulang. Ang aking ama ay isang manunulat ng mga dulang pantanghalan sa wikang Kapampangan na walang palagiang kita. Ang aking ina ay galing din sa mahirap na pamilya. Hindi siya marunong bumasa at sumulat. Kumikita siya paminsan-minsan sa paglalabada. Nagtaguyod ako ng mga proyekto tulad ng North Diversion Road at South Expressway, pabahay para sa mga sundalo at kawani ng pamahalaan at ang pagtatatag ng Philippine Veterans Bank. Sumulat din ako ng mga aklat. Ilan sa mga ito ang Democracy in the Philippines noong 1976, Memoirs of a President, A New Constitution for the Philippines, at Land Reform in the Philippines. Sa aking ginawang mga batas at proyekto, binigyang pansin ko ang kapakanan ng karaniwang tao, kaya't binansagan akong kampiyon ng masa. Nahirang din akong isa sa 10 natatanging mambabatas mula 1949 hanggang 1957. Tinagurian akong the best lawmaker mula 1954 hanggang 1957. Napatunayan ko sa aking buhay na hindi hadlang ang kahirapan sa pagkakamit ng tagumpay. Kailangan natin ang maalab na hangaring umunlad. Ang naranasan kong pagsala sa pagkain, pangingisda sa gabi at araw na walang pasok at iba pang kahirapan ang nagtulak sa akin upang marating ang tagumpay. Hindi ko akalain na ang isang mahirap na batang tulad ko ay maging pangulo ng bansang Pilipinas. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, mula sa kwento, sino ang dakilang ama ng bayan? A. Jose Rizal. B. Andres Bonifacio. C. Manuel L. Quezon. D. Diosdado Macapagal. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Diosdado Macapagal. Pangalawang bilang, saan nagmula ang dakilang ama ng bayan? A. Lubao, Pampanga. B. Lucena, Quezon. C. Laia, Batangas. D. Calamba, Laguna. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Lubao, Pampanga. Pangatlo, kailan siya isinilang? A. Setyembre 22, 1910. B. Setyembre 28, 1910. C. Setyembre 11, 1911. D. Setyembre 25, 1911. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Setyembre 28, 1910. Pang-apat, anong wika ng dulang pangtanghalan ang sinusulat ng kanyang ama? A. Bisaya. B. Tagalog. C. Ilocano. D. Kapampangan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Kapampangan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Naranasan mo na bang magbasa ng kwento? Ano-anong kwento ang mga ito? Ang pagbabasa ay isang paraan upang makakuha ng iba't ibang impormasyon at kaalaman. Ikaw bilang isang mag-aaral ay maaari ding sumulat ng sariling kwento. Mula sa inyong sariling karanasan o anumang bagay na nakapukaw ng iyong interes. Sa pamamagitan nito ay may papahayag mo ang iyong pagkamalikhain. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ayan mga bata, sa pagsasanay na ito ay gagawa kayo ng sarili ninyong kwento.
Ang kwento ay sinusulat upang magpabatid, maglahad at magpalawak ng isang balita, impormasyon at makatotohanang pangyayari batay sa karanasan, pag-aaral, pananaliksik at pakikipanayam. Ito ay sinusulat sa paraang kawili-wili upang lalong makahikayat sa mambabasa. Mainam na naipapahayag ang sariling kaisipan, damdamin at emosyon. Ang isang mag-aaral na kagaya mo ay may kakayahan ding makapagsulat ng isang natatanging kwento kagaya ng mga nababasa mo. Ngayon ay dumako na tayo para sa pagsasanay bilang 4. Bumuo ng isang kwento mula sa nais mong paksa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa pagsasanay naman na ito, ay gumawa kayo ng isang kwento mula sa nais ninyong paksa. Kung halimbawa, ang nais niyong paksa ay tungkol sa inyong pagbabakasyon sa probinsya. Ngayon ay gawin ito sa inyong sagutang papel. Tandaan, ang kwento ay sinusulat upang magpabatid, maglahad at magpalawak ng isang balita, impormasyon at makatotohanang pangyayari batay sa karanasan, pag-aaral, pananaliksik at pakikipanayam. Ito ay sinusulat sa paraang kawili-wili upang lalong makahikayat sa mambabasa. Ang talata naman ay binubuo ng isang pangungusap o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng buong kuro-kuro, palagay o paksang diwa. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!